Hanggang sa katapusan na lang ng buwang ito ang palugit na ibinigay ng Department of Energy sa Solar Philippines Power Holdings Inc. ni Batangas Representative Leandro Leviste para bayaran ang multang 24 na bilyong piso. As far as we are concerned, it's finished already because we've given due process to all the companies including Solar Philippines. So, tapos na kami magbigay ng notices. Actually, we haven't even received any response to any notice or demand that we have sent out. Ibig sabihin, hindi umubra ang mga naunang kasinungalingan ni Leviste na ang gobyerno o mismong DOE pa ang may pagkakamali. Pero ang nasabing multa ay hindi po address sa akin para sa kumpanya na I control, kung hindi yung isang kumpanyang binenta ko. Noon, iginiit pa ni Leviste na ayaw daw nitong mapahiya ang gobyerno at sinubukan pang ipasa sa Meralco Power Gen Corporation na bumili ng kanyang solar firm na SPNEC ang nasabing bilyones na multa o penalty. Sorry sir, I'm still confused. Who should pay the 24B? The company that they addressed the question to. So the company that bought. Because the communication is with the company that I sold. So the new owner? Yes. Not the owner. Iba po kasi yung shareholder sa company. Okay. Yung company na binenta ko, yung mine na sabing multa. So yung bumili nun sir, yun ang No, magbayad. SP New Energy Corporation, SP na is So, hindi po Solar Philippines Power Project Holdings ang nakatanggap ng sulat tungkol sa nasabing multa. Ang SP New Energy Corporation o ang SPNEC po ang may sulat tungkol sa nasabing multa. I really don't want to embarrass anyone by pointing out false information that was publicly stated. So I am only answering your question, and I'm not saying this to embarrass anyone for pointing out false information that was publicly stated. Pero sir, naglabas po ng statement ang SPNEC na hindi sila yung liable doon sa 24 billion na multa. Kung pwede niyong basahin ng kanilang statement, it is carefully worded. Ang sinabi nila, they are not liable. Hindi po nila sinabi wala kaming natanggap na sulat tungkol dito. Sir, linawin ko rin yan. So, ang ibig mo sabihin, yung DOE nagkamali nung pinadalaan ng sulat. Yun yung Hindi iniiwasan dapat ko. yung estimate yung pinadalaan niya. Yun ang iniiwasan kong sabihin dahil ginagalang ko sila. Ayon sa DOE, nagbigay na sila ng pinal na abiso sa kumpanya matapos ipadala ang demand letter. Sinabi ni DOE Secretary Sharon Garin na dapat masettle na ang 24 na bilyong multa sa buwang ito. As far as DOE is concerned, according to our rules, this is finished, this is final for us already. So if the developer does not pay, then we take it to the legal recourse that we have. Nagbayad? Not yet. We've issued termination letters and demand letters also. And so far, walang bayad. So since there was no compliance with our demand, then we have forwarded the issue to the Ombudsman and to the DOJ also. Matatanda ang naging tahimik si Leviste noong huling linggo ng Enero, ngunit muling umingay ang kanyang pangalan ng banggitin ng ilang opposition congressmen sa Kamara na umano'y may hawak siyang ebidensyang nag-uugnay kay Pangulong Bongbong Marcos sa issue ng flood control. Leviste talked to me about these messages and showed me the messages a day before we filed the impeachment complaint. Tapos, of course, sinabi ko sa kanya, anong gagawin mo dyan? Dapat isama na natin ito sa complaint at ilabas na yan sa publiko. Siya ang atrasabante sa usapin ng paglalahad nito. Gayunman, nananatiling tikom ang bibig ni Leviste sa media. Ilang opposition lawmakers lamang, kabilang sina ACT Teachers Representative Antonio Tino at Caloocan Representative Edgar Erice ang nagsasalita tungkol sa umano'y ebidensyang ibinulgar niya, kung saan sinasabing nakausap ni Leviste si Undersecretary Adrian Bersamin at may mga pahayag umanong handang magdiin kay PBBM. I've been in politics for about 50 years. At nakikita ko si Congressman Leviste. Nakita ko naman po na totoo yung sinasabi niya. Hindi lang siya marunong magpahayag. Hindi lang siya siguro out of inexperience, out of siguro hindi niya masyado ma-comprehend kung ano yung nangyayari.
So how do you think Pero this, totoo po, yung tingin ko, kaya nga una kong tinignan sa kanya kung paano niya mapapatunayan na andun si Adrian sa bahay niya. So, pinakita niya yung CCTV. So ito na siguro yung banta ni Leviste last month na kaya daw niyang pabagsakin ng gobyerno ni PBBM dahil sa airtime na ibinibigay sa kanya o pagbatikos sa kanya. Kung may mga pipilit na gumawa ng anumang hindi totoong mga aligasyon laban sa akin at tutuloy-tuloy pa ito, tutuloy-tuloy pa ang aking mga pagsasagot at pagharap sa media at baka ang mga susunod kong ilalabas pa dahil sa airtime na ibinibigay nyo sa akin ang ikababagsak pa ng administrasyong ito. Kaya na sa inyo, kung gusto nyo tuloy-tuloy na gumawa ng mga istorya tungkol sa akin, kasi baka alam nyo ano ang kaya kong gawin pa, baka ito pa ang magiging ikababagsak ninyo. Sir, can we just ask for details on the 17 million? Like how many companies, what companies are those, how many contracts? Is it? I already answered her. No, sir. I asked the same question a while ago. I already said that was my last one.